Sa piling ng Panginoon, tayo ay mayroong lakas at may kagalingan. Napakarami po ngayong sakit. Napakaraming uri ng sakit, napakaraming may sakit. Kung hindi man tayo ang may sakit, meron tayong mahal sa buhay na may karamdaman, nag-aalaga tayo, ano ba ang maituturo ng Biblia tungkol sa pagharap sa mga kasakitan at mga karamdaman? The Bible is very relevant to daily life, very especially to issues such as illnesses. Ang napakarami nga pong ministry ng Panginoong Jesus ay ang pagpapagaling o ang pagpapaginhawa sa mga may karamdaman. Sa pagharap sa ganitong mga uri ng mga hamon sa buhay, ang atin pong pag-aaral, pinamagatan natin, Facing Illness. Paano ba haharapin ang karamdaman natin o karamdaman ng mga mahal natin sa buhay o ng mga kapitbahay natin? Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa mga kasalanan namin. Linisin niyo po kami. Hinahayag namin sa inyo ang aming pangangailangan ng paglilinis. Nawa ang inyong habag, ang dugo ng iyong anak na si Jesus, siyang luminis sa amin. Restore us, empower us to see your face, to hear your voice. Dalangin namin, Panginoon, isang mensaheng simple mula sa inyo, mula sa mga nakasulat sa iyong banal na aklat na Biblia, at ito kapulutan namin ng aral. Mangusap po kayong may kapangyarihan. As we are assembled in your holy presence, protect us from evil men and evil spirits. Enable us, O Lord, to benefit, to learn, and to be enriched by your word. Teach us, lead us. Our Father, be our speaker. Use your servant only as your instrument. Bless your name, bless us. May your glory be revealed. Teach us. In the name of Jesus, your Son, our healer, we pray. Facing illnesses. How do you face your own and your loved ones' illnesses? Ang una po natin pag-usapan ay yung mga common na ikaw o kaya ang iyong mahal sa buhay ang mayroong karamdaman. Paano ang dapat natin mga gawin? Unang-una, know the facts. Know the illness and know all available and doable cures. Ang napakalaki pong kalaban ng pagpapagaling, pagpapagamot, pagpapalakas, ay kamangmangan. Pag hindi natin alam yung sakit, hindi natin kilala yon, hindi natin alam ang lunas, madalas trial and error, mostly error. Ignorance is a terrible enemy in the management of illness. Sa pagpapagaling ng karamdaman, maging sa pakikitungo sa may sakit. Pag hindi natin kilala yung sakit, kung minsan akala natin nakakahawa, hindi naman pala. O kaya, may nakakahawang bahagi ito, pero hindi naman lahat, pero yung may sakit, hiniwalay na natin talaga, pinatira na natin sa isang pulo mag-isa. Yung pala naman, mag-ingat ka lang, hindi ka naman talaga mahahawa. Dapat hanapan ng lunas, hanapan ng pinakatamang gamot. Jeremiah 8:22, is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is there no healing for the wound of my people? Merong spiritual diseases and spiritual healing na binabanggit, pero maaaring ibaba ang paglalapat nito sa mga practical at physical illnesses and physical healing. There are too many unnecessary deaths, mga kamatayan at pagkamatay dahil lang hindi natin kilala yung sakit. There's too much needless isolation of the patient due to ignorance. Halimbawa, sobrang kinakatakutan yung leprosy nung araw. Pagka may leprosy ka, talagang hindi ka na pwedeng makihalubilo sa lipunan. Pero ayon sa mga findings ng science, maliban na lang makipagkuskusan ka ng balat mo doon sa may leprosy, araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi ka naman mahahawa. Kung nag-uusap lang kayo, kung naggaganyan lang kayo. Especially if you cover your mouths to protect yourself from airborne infection. Kailangan daw ng very intimate physical contact with lepers for you to be contaminated. Pero sa sobra kuminsan nating kamangmangan, sobrang pag-iingat, lampas-lampas na. Sobra tuloy na hihiwalay yung may sakit. Kailangan alam natin kung ano yung sakit, alam natin kung ano yung lunas. Kaya yung mga responsabling miyembro ng pamilya na meron kayong kamag-anak na may ganito at galong uri ng sakit, nagre-research. Nag-aaral kayo. Nagbabasa kayo ng mga libro, nagre-research kayo sa internet, nagtatanong sa mga marunong, nagtatanong sa mga nagkaroon na ng ganong mga karanasan. Hindi lang natin iniaasa sa mga doktor, bagamat sila nag-aral, pero kuminsan, trial and error din yung ginagawa nila.
Kaya, ito inumin mo, bumalik ka after 1 week. Titingnan niya kung gumaling ka, kung tumalab. Kung hindi, bibigyan ka uli ng iba. Kung minsan nakakalimang balik ka na, hindi ka pa na titsyempohan kung ano yung tama. Maganda, makikipag-alam ka sa mga may gano'n ng mga karamdaman. Kung may inaalagaan kayong ganitong pasyente, ganito yung sakit, makipagtalas-tasan kayo sa mga nag-aalaga din ng mga may ganong sakit para matuto. We have to be very responsible and we have to increase our knowledge. Another thing we do with our own and with that of our loved ones' illnesses is to get the best available and affordable cure, treatment, and especially management. At kailan po pinakamainam na paghandaan ang sakit? Pag hindi pa dumarating. Of course, the best cure is prevention. Kaya pinapalakas natin ang ating sarili, kumakain tayo ng tama, natutulog tayo ng tama. Kung kaya ng ating schedule yun, ginagawa natin. Walang needless na pagpupuyat. Walang mga needless na pagpapagod na umuubos ang ating lakas. At kailangan ang tao, merong pag-iipon. We must save money for illness. Illness means expense. Gastos yan. Kung pinaghahandaan ng birthday, pinaghahandaan ng debut, pinaghahandaan ng fiesta, pinaghahandaan ng kung ano-ano, dapat may iniimpo ka rin sa pagkakasakit. Bihira namang tao yung nabuhay siya hanggang 70, 80, 90 years, hindi nagkasakit. At ang problema sa sakit, habang tumatanda ka, mas dumadami ang posibilidad na magkaroon ka na niyan. Sa dami ng naipon mo ng nakaing sugar, salt, sodium, lahat na, lalabas at lalabas yan pag may edad ka na. Habang umiidad ka, humihina ang kaya-kayanan mo maghanap buhay at kumita, papalaki ang gastos. Kaya dapat pinaghahandaan yan habang malakas ang tao. At humahanap ng gamot, humahanap ng mga tamang lunas. Kahit ka pa nga mananampalataya, nagdarasal ka, yung espiritu mo, pero yung katawan at isip mo umaandar din, naghahanap ng mga practical solutions. Isaiah 38:21, Isaiah had said, "Prepare a poultice of figs and apply it to the boil, and he will recover." Kita nyo, herbs, panggamot. Sabi, sige, mag-ipon ka ng ganito mga dahon-dahon at ilagay nyo dun sa bukol at gagaling ang sugat. Kailangan hinahanap ng lunas. Hindi natin pwedeng maliitin ang mga sinasabi ng matatanda, sinasabi ng mga herbularyo ng mga herbs, ang kanilang mga hatol, sapagkat ang kaalaman ng mga matatanda ay naipon na kaalaman ng mga daan-daang taon ng karanasan. Kaya hindi yan minamaliit ng siyensya. Mabuti na lamang at ngayon, ang siyensya ay natututo ng maniwala dahil na rin sa kanilang mga pananaliksik sa mga claims ng mga matatanda at ng mga traditional healers. Matthew 4:23-24, Jesus went throughout Galilee, healing every disease and sickness among the people. People brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Hinahanap ng lunas ang karamdaman ng mga mahal sa buhay. Kaya dinadala sa doktor, dinadala sa mga herbologists, at dinadala sa Panginoon, ipinagdarasal. Kung kanino ba gagaling, doon mo dalhin. Dahil hindi ka dapat tumitigil ng pagkilos para ihanap ng lunas. Pero siyempre, hindi ka naman sugod ng sugod kung kani-kanino na lang, dahil kung napupunta ka sa mga fake, lalo ka napalala, napahamak. Kaya kailangan ng research. Kailangan din siyempre ng chemistry. 1 Timothy 5:23, sabi ni Paul kay Timothy, "Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illness." So this is pharmacy. That you alter the health of the person by altering the chemical composition of his body. Marami yan na ginagawa. Hindi ko mo nananalangin ka, hindi ka nainom ng gamot. Kung gusto ng Diyos na pagalingin ka sa pamamagitan ng gamot, bakit mo siya haharangan doon? Look for practical and spiritual solutions. Pray for effective medication, therapy, and treatment. Ngayon, hindi ko man naniniwala ka sa siyensya at uminom ka na ng gamot, tama na. Kailangan mong kambalan ng panalangin. Na pagpalain ng Diyos yung iniinom mo o ikinakabit sa katawan mo o itinatapal sa iyo para tumalab. And very especially, pray for miraculous healing. Ayon po sa mga pananaliksik ng marami,
Talaga daw tumatalab ang panalangin. Siyempre, alam na natin mga mananampalataya yan nung araw pa. Pero yung mga scientists, they had researches done in many advanced hospitals. May mga pasyente, pare-pareho ng sakit. Yung group A, hindi nila alam, ipinapanalangin. Yung group B, hindi ipinapanalangin. Pare-pareho ng sakit, pare-pareho ng gamot, pare-pareho ng protocol. Pero alam niyo yung grupong mga ipinapanalangin, nakita nila, mas nagre-respond sa medication, mas nagre-recover, mas bumibilis ang paggaling. Pero hindi alam yun ng mga pasyente. Sorry na lang yung mga nalagay sa group B, ano? Hindi sila naipanalangin, wala sila kamalay-malay. Talaga pong merong lakas ang panalangin. Kaya dapat, nagpapagamot ka, nananalangin ka pa, lahat sabay-sabay. Nung ang anak ni Haring David ay may sakit, anong ginawa niya? Dinaanan niya sa dalawa. Lahat ng pinakamagagaling na doktor ng Israel, tumitingin sa kanyang anak. Siyempre, anak niya ng hari. Pero siya mismo, nanalangin. Hindi lang siya nagpa-pray sa iba, siya mismo. 2 Samuel 12:16-17, David pleaded with God for the child. He fasted and went into his house and spent the nights lying on the ground. The elders of his household stood beside him to get him up from the ground, but he refused, and he would not eat any food with them. Nag-ayuno, talagang nanalangin para sa kanyang anak. So ginawa ang lahat ng magagawa. Accept what cannot be changed. Dapat naman talaga nating tanggapin na may wakas ang buhay ng tao. Kuminsan namamatay kang matanda, middle age o bata, pero may wakas. Iba-iba lang ng excuse. Iba-iba lang ng paraan. Merong nakalunok ng perdible, namatay. Merong nasagasaan ng pison, may nadagana ng bubong, may nalunod, may natapilok, may nagka-cancer, may tinamaan ng kidlat. Pero pare-pareho din ang ending, iba-iba lang ang pinto, patungo rin sa pag-graduate talaga ang tao. Siyempre, gusto nating pahabain ang ating buhay. Pero kung talagang malinaw na at sinasabi ng lahat ng indikasyon, talagang ito na yon, dapat nang tanggapin. Dapat tanggapin. Kanya-kanya lang naman ang pinto na papasukan ang pupuntahan din kabilang buhay. Acceptance of one's condition takes away so much of the burden and the pain. Hope for the best, but be ready for the worst. Faith is not always about miracles. Faith is also unconditional trust in God's wisdom and in acceptance of God's will. Si Job, na walang atraso sa Diyos, kutakot-takot na sakit ang kumapit sa katawan. Sabi niya sa kanyang asawa na sinisisi na siya, sabi niya, shall we accept only good from God and not trouble? So kung sa kabila ng lahat, niloob ng Panginoon ito, sa kabila ng ating panalangin, ganito pa rin ang nangyari, marapat tanggapin. Mas maluwag ang pagpunta ng isang tao sa kabilang buhay kung yun ay tinatanggap niya at tinatanggap din ng mga mahal niya sa buhay. Mas nagiging magaan yung mga huling araw niya sa mundo. Na sa halip na sobrang pakikipagtunggali sa tawag ng kabilang buhay, ay tahimik ang iyong kalooban, you are able to love and be loved, you're able to make peace with God, may tinatanggap tayo dapat. Jeremiah 10:19, my wound is incurable, yet I said to myself, this is my sickness, and I must endure it. Meron po nga pwedeng gamutin merong hindi. We must have the wisdom to accept what cannot be changed. Like Jesus endured the cross, which is really the sickness of the world. Pinasan niya ang mga sakit ng mundo. May mga panahon din na dapat nating tanggapin na papasanin natin ang ating sakit, papasanin ng mahal natin sa buhay ang kanyang sakit, ipinagdasal, ginagamot, pero nandun talaga ang natira, tanggapin. Luwagan sa loob. At kung tinatawag na ng Panginoon ang isang tao sa kabilang buhay, maluwag na ibigay. Mahirap yung tinatawag ka na nagpupumiglas ka pa at lumalabang ka pa, hindi mo tuloy nagagawa yung mga dapat ginagawa ng isang taong malapit ng gumraduate. Wala ka tuloy kang malay-malay, biglang natapos ang panahon, hindi ka nagkaroon ng panahon na gawin ang nararapat. Make the most of the situation. May sakit ka, hindi naman laging may sakit ang may sakit Kumbaga, yung mga mahihirap na moments ng may sakit are just dots in an otherwise long line filled with recesses, with rests.
with moments in between. So make the most of the strength and the health that is available. Make the most of the opportunities to be productive and happy. Halimbawa, yung may mga cancer, may mga moments yan na talagang parang walang-wala, halos wala, maganda ang pakiramdam, yan ang mga panahon para mabuhay ng masarap. Kumain ng gusto, pumunta sa gustong puntahan, makipagkwentuhan, makipag-fellowship, magtrabaho, produce something good, kasi may mga moments na hindi kaya ng katawan. So dapat sa mga panahon na kaya, samantalahin. Celebrate every moment of strength and celebrate every space for comfort. When there are corridors of comfort, dapat yan samantalahin. Ipasyal ang pasyente dahil ngayon ay pwede siyang tumayo, pwede maglakad, kasi hindi laging ganon. May gana, pakainin ang pasyente, kasi hindi lagi siyang may gana. At meron talagang mga karamdaman na tinatanggap. Nandiyan na, bahagi na ng buhay mo, minsan genetic. Huwag mo nang sisihin ang kanununuan mo dahil sila man, hindi nila ginustong magkaroon nun. Minsan nagagalit ka sa nanay mo, ayan, yung side niyo ang may cancer. Nagka-cancer tuloy ako, lahi ng nanay ko ang meron. Ginusto ba naman ng mga lola mo yun? Di naman. Dapat tanggapin ang dapat tanggapin. 2 Corinthians 12:7-9. Si Paul, there was given me a thorn in my flesh to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Hindi po ibinaliwanag ni Paul kung ano yung tinik na yon na nakasiksik sa kanyang tagiliran. Isang talinghaga, isang sagisag ng isang uri ng karamdaman, o isang kahinaan. Sabi niya 3 beses kung ipinakiusap sa Panginoon na alisin sana ito. Mas magiging effective ako sa ministry, mas giginhawa ang buhay ko kung tatanggalin niya itong, kung ano man tong tinik na to na nakabaon sa aking laman. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko tatanggalin yan. Lalo mong makikilala ang aking kapangyarihan dahil meron kang weakness. Kasi kung wala ka ng weakness, baka sobra ka ng yumabang, kailangan ilagay yan dyan. So sa mga taong may tendency yumabang, at si Paul may ganong tendency, pag binasa nyo, magagalitin, may initin ang ulo, nakikipag-away sa mga kasama niya. Dapat niya talaga yung meron siyang thorn in the flesh para check, reality check. Tayo man, kung sa kabila ng pagsisikap natin panalangin, nandun pa rin yung thorn in the flesh. Maring isang sakit, maring isang kung ano man, hindi tinatanggal ng Diyos. Sabi niya, bueno, ipagmamalaki ko na lang itong kahinaan ko dahil biruin nyo, sa kabila ng kahinaan ko, buhay pa rin ako, may nagagawa pa ako. Ibig sabihin, lalong nakikita ang lakas at suporta ng Diyos sa aking buhay. Tinatanggap yan. Celebrate the rose, but do not focus only on the thorn. Siyempre, yung thorn, may rose yan. Yung rose, may thorn. May sakit ka, kuminsan, thorn lang yun ang nakikita mo, pero may rose din yun eh. Nagkakaroon ka ng panahon magbulay-bulay, mag-isip-isip, at meron kang nagagawa na hindi mo kayang gawin kung ikay malusog. Because illness remembers what good health forgets. Naaalala tuloy natin ng Diyos, nalalapit tayo sa Kanya, ang katotoo nun, nagiging blessing yon. And in terminal cases, mga kaso na talagang sinasabi ng siyensya ay wala pang nadidiskubring pampagaling. Siyempre may panalangin, pero halimbawa hindi pa rin gumagaling. Consider, and this is just a suggestion, brothers and sisters, consider choosing quality of life instead of uncertain, punishing, and devastating treatments. Merong mga may sakit. Halimbawa nyo, cancer. Siyempre, may ipapayo ang mga doktor, may ipapayo ang mga ospital, ang mga klinika, dahil meron silang sariling protocol, meron silang sariling paniniwalaan. May ipapayo din naman yung mga mahilig sa herbs, sa mga natural healing, mga therapy. Kanya-kanyang payo yan eh. Dapat kayong magpasya. Kung alin ang tatahakin yung landas. Napakarami ko pong nakita ng mga cancer patients na yung nalalabing oras nila dahil talagang sinasalanta sila ng sakit. Sana naubos na lang nila ng pamamasyal, ng pakikipagkwentuhan, pananalangin, paggawa ng mabuti o maging pagtatrabaho. Pero naubos sa kotakot-takot ng mga medical and clinical procedures. Na ang ending, yung pasyente laging hilo,
laging nagsusuka, masama ang pakiramdam, naluluoy, natutuyo, nauubos ang lakas, tas namatay din. So dumadating ang panahon na dapat tayong mag-isip, pipilitin ba namin ipaglaban ito, sukdo lang magkabugbog-bugbog, magkagiba-giba itong katawan ng may sakit. Tapos pag tiningnan mo yung statistics, yung nga gumawa nun nangamatay din naman ng maaga, pipilitin ba namin ito hanggang magkalasog-lasog ang katawan nitong pasyente? O tatanggapin namin ganito ito at bibigyan namin siya ng highest quality of life possible hanggang gumraduate siya. Isang mahalagang desisyon yan, mga kapatid, na dapat pag-usap-usapan ng pasyente at ng mga nagmamahal sa kanya. Ipapabombard ka ba namin sa mga ganitong mga radiation o hindi? Papainumin ka ba namin ng mga bagay na isinusuka mo, ayaw na ayaw ng sikmura mo? Kaya tuloy lagi kang walang gana, matamlay? O hahayaan na lang natin ito dahil ito ang nakatakda. At sisikapin natin na ang nalalabing mga panahon, yung pinakamataas na uri ng ligaya, sarap, ginhawa, at productivity and fruitfulness ang maasikaso ng pasyente at ng pamilya. Isang mahalagang desisyon, kayo ang gagawa. Marami po ako mga kilala na mga expose sila sa ganitong mga procedures, mag-asawa, nag-uusap. Halimbawa, sabi nung isa, alam mo, nagkaroon ako ng ganong sakit. At alam natin ganon talaga yung sakit, confirmed. Naku, huwag mo na akong ipabugbog sa kung ano-anong mga makina at mga kung ano-anong procedure. Enjoyin na lang natin yung nalalabing panahon. Usapan nila yon. Kayo ang magpasya. Pero mahalaga, bago dumating yung panahon, napagpasyahan nyo na yon. Kasi pag nandyan na yung sakit, nandyan na yung kanya-kanyang payo, lahat naman ng tao, well-meaning, gustong makatulong, kanya-kanyang payo, nag-aagawan sa inyong atensyon, nakakalito na yung panahon na yon. Dapat bago dumating, napag-isipan ng mabuti. Kasi kung minsan, tumitik-tak ang orasan, ang pasya dapat gawin agad. Kasi mayroong consequence ang pagpapatagal ng mahalagang pasya. Another thing we should do when facing illness is to turn the illness into an opportunity to worship God, to glorify, to praise, and to connect with God. Tulad ng sinabi natin kanina, illness remembers what good health forgets. Kaya maraming pwedeng gawin ang isang taong kulang sa kalusugan. Nagkakaroon siya ng panahon magbulay-bulay, mag-isip-isip, makipag-ayos sa Diyos, manalangin hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa iba. Kamakailan lamang, we did a memorial service para sa isang yumaong pastor. Matagal na nagkasakit. Pero yung mga pamilya nagpapatotoo na kahit na madaling araw sila yung bantay, nagigising sila, nananalangin itong pastor. May sakit yung pastor, ha? Ang ipinapanalangin niya, mga kakilala nila, and he's praying for them by name. Pamilya, ipinapanalangin. Kasi ministry yun. Nagkakaroon ka nga ng maraming oras kung napuwersa kang humiga. Dahil hindi ka na inaagaw ng kung ano-anong mga interest at gawain sa buhay. There is always an advantage to any disadvantage. And the people of God are incurably optimistic. Nakikita natin lahat ng blessing kahit sa mga bagay na sa biglang tingin ay hindi naman. Psalm 38, 7-9. My back is filled with searing pain. There is no health in my body. I am feeble and utterly crushed. I groan in anguish of heart. All my longings lie open before you, O Lord. My sighing is not hidden from you. So ano ang napala nitong may karamdaman? Nagkaroon siya ng maraming oras na makaulayaw ang Diyos. Lalo't wala kang dalaw. Lalo at in isolation ka. Lalo at nandiyan ka lamang, hindi pwedeng umalis. Ang dami mong panahon na makipagniig sa Diyos. And really, hindi ito pa konsuelo lang. Blessing talaga yan. Dapat makita natin yon na blessing. Job 1, 21-22, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. Sabi niya, nung nawala siya ng kayamanan, namatayan ng mga anak, at nagkaroon ng mga sakit. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Hindi siya nagtampo sa Diyos, hindi siya naggalit sa Diyos, hindi siya tumalikod sa Diyos.
Kawawa naman yung iba, may sakit na, nag-aagaw buhay na, magagalit pa sa Diyos, magtatampo pa sa Diyos. Pagpikit ng iyong mata, pag nagpantay ang iyong paa, Diyos agad ang kaharap mo. Paano yun? Kaya dapat, lalong mahirap ang kalagayan natin, mas kumakapit tayo ng mahigpit sa Diyos. Sapagkat siya lang ang magtatawid sa atin sa ganong kalagayan. At kung di man niya naising itawid tayo doon at itawid tayo patungo ng kabilang buhay, siya pa rin ang kaharap natin. Dapat patuloy ang pagsamba, pananalig, at paglapit sa Kanya. Ngayon naman, pag-usapan natin mga kapatid, yung sarili lang nating sakit. Kanina, sakit natin at iba, all of those principles apply. Ngayon, kung tayo naman yung may sakit, paano naman? Accept and receive help. Do not be proud. Kung may karamdaman tayo, tanggapin natin na mahina tayo, tanggapin natin na nangangailangan tayo ng tulong, at kung may mga tumutulong sa atin, buong puso at maluwag nating tanggapin. Kaya ang mahalaga dito mga kapatid, habang malusog kayo, mag-alaga kayo ng may sakit at ipanalangin yung di mangyari sa inyo. At kung sakali mang mangyari sa inyo, hindi naman sobrang nakakahiya na inaalagaan kayo ngayon kasi kayo naman ay nag-alaga nung panahon na kayo ay malakas. Plant good seeds. Help as many people as possible. Help as much as you can when you're healthy. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa kinabukasan. Dumarating ang panahong tayo naman yung nangangailangan. Halimbawa, mga kapatid, naaalala ba natin ang mga bilanggo kung paano sila kuminsan napapabayaan ng mga institusyon? Isipin nyo kung kayo yung mga bilanggo, gusto nyo ba na gano'n ang kalagayan nyo? So ngayon pa lang, tumulong na tayo sa mga bilanggo. Isipin natin yung mga walang kapera-pera na napupunta sa mga public hospitals. Bit mo yung sarili mong swero kasi walang sabitan. Gusto nyo ba mangyari sa inyo yon? Ngayon, kung ayaw nyo, mag-donate kayo ng mga sabitan ng swero o kung ano-ano pa. Kung sakaling kayo yung mapunta sa ganung kalagayan, meron na kasi naglagay na kayo nun pa eh. At kung hindi nyo naman maranasan kahit kailan, lalong pasalamat sa Diyos. Kung paano natin gusto na ituring tayo, kung tayo yung mahina at nangangailangan, kung tayo yung malakas, dapat natin gawin yon doon sa mga nangangailangan. Paano ba ang gusto nating turing sa atin kung tayo yung mga squatters? Gusto ba nating pinapalis-palis na lang tayong ganyan? O meron pang ibang paraan para gawin yon? Kung kayo yung helpless OFW na nasa block sa isang bahay na naging bilangguan nyo na, hindi kayo pinapaalis, hindi pwede mag-cellphone, hindi pwedeng sumulat. Ayaw nyo mangyari sa inyo yan. Anong dapat natin gawin ngayon sa napakarami nating kababayan na nasa sadlak sa ganong kalagayan? Kailangan naghahanda tayo, nagtatanim ng mabuti, para maiwasan natin sa atin din mangyari yon. At kung mangyari man, meron tayong tanim. At huwag tayong mataas ang pride. Kumisan, ayaw mong tumanggap talagang bali-bali na yung buto mo. Hindi, ako lalakad, kaya ko to. May mga panahon na talagang kailangan natin paakay. Itong si Naaman, isang general ng hukbo, magaling na lalaki. 2 Kings 5:1-2. Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Nakita nyo, ang tipunong lalaki, makapangyarihan, pero may ketong. Now, bands of Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. She said to her mistress, "If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy." So siya ay general, ang kanilang mga hukbo ay nakahuli ng marami mga dalagita galing sa Israel, ginawang mga katulong sa bahay nila. So itong maid na ito, sinabi sa amo niyang babae, "May ketong po pala si Sir." Naku, papuntahin niyo lang si Sir sa prophet namin, gagaling siya. Makikinig ba agad itong lalaking ito? Hindi, maid yun eh. Pero in the end, gumaling din siya nung natuto makinig. Kailangan nakikinig ka. Ngayon, hindi ka como doktor o nag-aral ka ng siyensya, hindi ka na makikinig sa mga matatanda. Nilalait-lait mo, walampas na! Ano ba naman mag-ingat ka? May masama ba doon? Lagi na lang nating nilalait ang ating mga kasabihan, yung tinatawag nating mga pamahiin. Pinagtatawanan natin. Sasabihin nyo, hindi, pwede kang maligo kahit may patay. Kasi sabihin lang, huwag kang maligo, may patay. Kasi nung araw, siyempre, yung paliguan, malalayo sa bahay, maraming tao sa bahay nyo, naglalamay, may tapi-tapi ka, dadaan ka pa, excuse me,
Tapos, mga puyat kayo, gutom, maliligo ka galing sa tapayan na may butete, ang lamig ng tubig, pwede ka talaga magkasakit. Kaya sinabi ng matatanda, para simple na lang, masamang maligo. Kasi sa ating mga Pilipino, ayaw nating mabaho tayo, kahit ka na may sakit, kahit naglalamay ka, kailangan mabango ka. So yung mga naglalamay, mabait tayo, ginawa nating, may excuse, masamang maligo. So pwede na silang wag maligo at magpabaya. Kabaitan lang natin yun, pero hindi naman tayo naniniwala talagang masamang maligo. Pinapaganda lang natin. Yung sinasabi natin, bawal patakan ng luha ang patay. Di ba? Ano yun? Pamahiin ba yun? O para lang, contain yourself. Baka magka-heart attack ka pa, iiyak mo. So sasabihin na lang, masamang matuluan ang luha. Huwag nating nilalait ang ating mga kaugalian. Mayroong mga malalalim na pinagmumulan yan. Pag sinasabing, may patay, bawal maglinis ng bahay. Ang dumi na tuloy. Pero kasi, sa dami ng dumarating at umaalis, naglalamay pa yung namatayan, hirap na hirap ang loob, nagpa-fundraising pa, hindi na maasikaso maglinis, may excuse siya. Masama kasing maglinis. Titingnan natin yung gandang ng kailam-ilaliman ng mga kaugalian natin, hindi nilalait-lait lang. Ngayon, yung mga alam ng matatanda, nilalait ng mga doktor. 9 na taon lang kayo nag-aral, ano? Diba? Ano ba yan? Ang iksi. Ang tradisyon ng matatanda natin, daang taong karunungan na tinipon ng ating kaugalian. Kaya hindi yan basta-basta dinidismiss. Pinag-aaralan mo. Western medicine is very young. It's only several hundred years old. Chinese medicine is 5,000 years old. Can you imagine that? Pwedeng nilalait-lait yung mga bagay na hindi mo naiintindihan. Sapagkat maaaring hindi mo lang kasi alam. So itong si Naaman, nakinig yan, gumaling. Katulad ditong si Timothy, binanggit na natin sa 1 Timothy 5:23. Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. So, payo, nakinig. Sabi, sira ng tiyan mo. Huwag ka muna uminom ng tubig kasi may mga butete. Uminom ka muna ng wine. Walang butete yan, saka may mga medicinal values. Makinig sa payo. Kung tayo yung may sakit, mga kapatid, minimize helplessness. Minimize dependence on others. Hindi ko mo paralitiko ka, wala ka nang pwedeng gawin sa buhay. Meron kung pagsisikapan mo yung pag-aralan. Hindi ko mo may sakit ka, lahat na lang iaabot sa'yo. Meron kang kayang gawin. Sa makatuwid nga, mas marami kang ginagawa para sa sarili mo, mas mainam para ma-exercise ka, kumilos ang dugo mo, mabuhay naman na yung ugat. Do what you can, especially in prolonged illnesses. Alam nyo kung minsan, may sakit tayo, pero mas hirap yung mga nasa paligid natin. Kasi tayo, yung sakit natin ang nararamdaman natin. Sila, dahil mahal tayo, ramdam din nila. Tapos hirap na hirap yung katawan nila pag-aalaga sa atin. Kaya kailangan, pinapagaan-gaan natin hanggang kaya natin. Huwag naman kayo magdamdam. Dapat talaga tayong alagaan. Pero maghanap kayo ng kaya nyong gawin at huwag nyong iasa. Because self-reliance empowers you. It will make you feel good. And it conserves the energies of people who care for you. Sabi sa Philemon 1:8, do what you ought to do. Gawin ang dapat gawin. May mga pwedeng gawin kahit tayo may karamdaman. Magtataka nga, maraming bulag, mga layas, kung saan-saan nakakarating, namamasyal. Diba? Ang mga pipe, katatabil. No? Diba? Kachichismosa pa ng iba. Hindi nila pinipigil yung mga pwedeng gawin nila kahit may mga kakulangan at kapansanan. Kahit may sakit ka, marami kang pwedeng gawin sa buhay. Kaya huwag mag-OA, huwag mag-inarte, gawin ang pwedeng gawin. At the end of the day, you will conserve the energy of people who care for you and you would have empowered yourself. Mahalaga yon. Huwag laging asa ng asa ng asa. Kung may mga iniinom kayong gamot, utang na loob, tandaan nyo na bakit 5 buwan nyo nang iniinom yan, hindi nyo pa malaman kung yung pula ba o yung berde ang iinumin nyo. Kailangan alamin mo yan para gumaan-gaan ang dala ng pumapasan sa inyo. Kung kayo yung pasyente, help, uplift, entertain yourself. Aba dapat yung libangin ang sarili nyo at pasayahin. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Kung may sakit kayo, tumigil kayo ng panonood ng mga soap. Yung mga walang katapusang drama. Lalo tuloy kayo nagkakasakit. Alam na alam nyo kung sino ang tunay na magulang ni ganon. Alam nyo na ito ang tunay na anak at tagapagmana. Pero kayo lang ang may alam. Lahat ng karakter sa istorya, walang may alam except isang iyaya. Nakikidnapin nila
at pabusalan ng bunganga, at the end, malalaman din kung sinong tunay na anak. Mapaparusahan yung nagpapanggap. Paulit-ulit lang naman yan, pinapanood nyo pa. Lumulungkot lang kayo. Di ba? Humihirap ang loob nyo. Galit na galit kayo doon sa mga kontrabida. Aba, may mga artista, mga kontrabida sa ganyan, pag naglalakad sa eskolta, hinahampas ng payong ng mga tindera. Galit na galit. Napakasama mo! Ganyan-ganyan. You're watching too much TV. Sabagay, mabutit may hanap buhay yung mga kapatiran natin na nasa showbiz, pero piliin nyo naman, yung iba nagpapalungkot lang lalo sa inyo. And do not behave as if the world owes you your happiness just because you're ill. The world does not owe you happiness. Kailangan pasayahin nyo ang inyong sarili. Produce it yourself. Surround yourself with happiness, with colors, with music. Isang taon na ang nakalipas, meron pa akong isang dinalo na pastor na may karamdaman, may cancer. Yung kwarto niya mukhang ospital. Sabi ko sa misis, bakit naman po mukhang ospital lang itsura ng kwarto niyo? Kasi po may sakit siya. Palit-palitan nyo nga itong kulay ng kwarto niyo, pintahan nyo ito ng bright yellow. Maglagay kayo ng mga kurtina ng mga matitingkad, mga asul, berde. Bumili naman kayo ng mga platong may kulay. Ang pinapainom nyo, yung mga makulay, ang maghahain naman kayo, lagyan ng mga kamatis na mga mapupula, hindi ang putla-putla nung tingnan mo lang yung plato na wala ka na ng ganang kumain, nilugaw na maputla. Lagyan nyo ng kaprasong bulaklak, pasayahin nyo mga buhay nyo. Ginawa nila. Namatay din naman yung pasyente, pero sumaya bago namatay. At sabi pa nila, naku, nung puntahan ko nung Lamay, ginawa po namin lahat ng payo nyo at nag-enjoy naman, na-enjoy. At least, kesa mukha ka ospital. Importante yan. Pag dadalaw kayo sa mga may sakit, nakangiti kayo. Di ba? Hindi yung, nung makita mo yung pasyente, nasiraan tuloy lalo ng loob. Magngangal na kayo bago kayo dumating o pagkaalis nyo, pero huwag naman dun. Kailangan pasayahin. At kung kayo yung pasyente, cooperate with medical practitioners, with nurses, with therapists, with caregivers. Do not live in denial. Mayroong mga may sakit, ayaw nilang tanggaping may sakit sila. Mataas na ang blood pressure, kain pa ng kain na lechon. Hindi ma-apt. No? Laging nagtatago sa asawa. Naku, nandiyan na yung misis ko. Teka, kakainin ko na ito muna bago siya dumating. Kung ako yung misis, gusto mo? Halika. Ipapalulong ko sa iyo ito lahat ng lechon na to. Alam niyo naman yung mga pinipigil, ang gigigil, alukin nyo pagka hindi tumanggirin yan. Marami kasing pasyente nag-iinarte. Kung mo pinipigil, lalo namang pinipilit na kumain ng hindi dapat. Be disciplined. Do not be difficult. Do not be hard-headed and stubborn. Huwag niyong pahirapan yung nag-aalaga sa inyo. Kailangan mag-cooperate kayo. Huwag matigas ang ulo. Merong ang titigas ng ulo. Iinom na naman ako ng gamot. Gusto mo pa inamitan lason ng madali na. Ayaw naman lulunin yung lason. Kailangan tulungan nyo ang inyong sarili at tulungan nyo yung mga tumutulong sa inyo. Katulad nitong si Naaman, yung pinag-uusapan natin kanina. Alam nyo, ang payo ng katulong niya, pumunta po kayo sa propeta namin, hahatulang kayo ng lunas. Nagpunta naman. Nainis pa siya. Kasi VIP siya, hindi man lang siya hinarap ng propeta, katulong lang ang humarap. Sabi ng katulong, sabi po ng propeta, ilublob nyo yung sarili nyo 7 beses sa ilog ng Jordan. Nagalit si Naaman. VIP ako, hindi man ako hinarap niyang propeta na yan. At saka bakit? Hindi ba mas magagandang ilog sa sarili kong bayan? Ang putik-putik niyang ilog nyo na yan, diyan pa ako lulublob. Hindi niya sinunod. 2 Kings 5:12, are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than any waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? Hindi niya sinunod. Di siya gumaling. Pero sabi uli nung katulong, ma'am, sabihin niyo naman kay Sir, sundin na, ano ba namang ilublob niya yung sarili niya minsan kaysa may ketong siya? At nung sinunod, gumaling. Dapat masunurin ka. Hindi nakikipagtunggali ka doon sa nagpapagaling sa'yo. Do not make it needlessly difficult for others to take care of you. Make it easy for others. Hindi yung nagpapalabunutan at nagja-jack-and po yung mga kamag-anak mo kung sino magtsatsaga sa'yo. Dapat kahit inaalagaan ka't hirap sila, may pleasure. Kasi nakikita nila, ikaw mismo nagko-cooperate, ikaw mismo inilalaban mo yung kaso, bigyan mo rin sila ng kasiyahan. 2 Corinthians 11:9,
I have kept myself from being a burden to you in any way, and will continue to do so. Sabi ni Paul. Kung kayo po yung may sakit, mga kapatid, contain the illness. Avoid spreading the disease and the infection. Kailangan kayo na lang may sakit, huwag nang mahawa yung mga kamag-anak nyo at mga nag-aalaga sa inyo. Kailangan huwag mahawa ang mga nurses, ang mga caregivers, sa inyong mga supporters. Leviticus 13:46, as long as he has the infection, he must live alone. At ito po tungkol sa leprosy. Hindi na naman ganyan ngayon. Nag-improve na yung science. Dapat ang mga anak ng Diyos, scientific. Hindi magkalaban ang Diyos at ang science. Science is only a way of peeping into the wisdom and greatness of God. Hindi yan magkalaban. Mabuting scientific ang approach ng mga anak ng Diyos. So, ngayon, hindi na ganun. Kasi alam mo naman na hindi man nakakahawa yung leprosy unless nakikipagkiskusan ka ng balat sa kanya on a prolonged basis. Pero sabi noon, basta may infection ka, you live alone. Ina-isolate nila. Kung tayo ang merong mga karamdaman, we must avoid spreading not only the infection, but also the gloom. Huwag natin gawing parang luksa ang lahat ng ito. Pasayahin natin ang ating sarili. At kung kayo ang may sakit, kapatid, do not be overly sensitive. Pinandidirihan na nila ako. Natural. Sumusuka ka ng bakterya. Alam nga namang gusto mo, beso-beso pa. Di ba? It is not you that people are avoiding. It's the bacteria, it's the germs, it's the infectious disease. So kung tayo ang may sakit na nakakahawa, at alam nyo nakakahawa yon, initiate isolation. Kayo na mag-volunteer. Dito na lang ako titira, sa isang kwarto dito. Ibukod nyo na muna ako. Isolate precaution, initiate precaution rather, when your sickness is contagious. Alam nyo na may sakit kayo sa baga, alam nyo na meron kayong airborne disease na pwedeng madala ng hangin, ng bahing, ng ubo, cover your mouth. Be responsible. Hindi nung may pumasok sa kwarto nyo na may takip ang bibig niya, bigla kayo napaiyak o nanimangot, pinandidirihan nyo na ako. Dapat. Kasi kakalat. Gusto nyo ba yung nag-aalaga sa inyo, bukas may sakit na rin. Hindi babangon kayo, aalagaan nyo naman siya, kaya nyo ba? Kaya dapat hindi natin ihawa yung mga nag-aalaga sa atin. Do not breathe, do not speak, do not laugh when you are near people. Mag-ingat. Encourage caution. Ngayon naman, because of technology, kahit hiniwalay ka, pwede ka mag-text, pwede ka mag-YM, pwede ka mag-internet. Kahit nasa labas siya ng room, kikita ka lang sa salamin, pwede kayong mag-text, mag-internet. Ang dali-dali nga ngayon. Hindi katulad ng araw, talaga ititira ka sa kuweba, sa malayong bayan. Pero dapat tayo na mismo yung nag-i-initiate na, may sakit yata ako nakakahawa, huwag nyo na akong lapitan, ihiwalay nyo na ang aking baso, ihiwalay nyo ang aking mga kubyertos, ang aking plato, at pagkagamit ko, banlian ninyo, hugasan yung mabuti, i-disinfect nyo. Hindi yung inililihim pa sa inyo na binabanlian dahil magdaramdam pa kayo. Kailangan tayo ang magpasimula. Paluwagin natin sa loob ng mga nag-aalaga sa atin na mag-ingat sila. Kasi ayaw naman nating dumami pa ang may sakit. Huwag magdramang bukid. Kailangan clinically correct ang mga ginagawa natin. Ano naman ang gagawin natin mga kapatid kung hindi kayo yung may sakit, ito para lang dun sa your loved ones' illnesses. Sila naman. Well, do not overreact and do not add to the scare. Yung bang may hypertensive kayong kamag-anak o kasambahay, kukuhanan nyo ng presyon ng dugo, tapos sabi na mukha nyo, ang taas! Lalo siyempre, tataas yung blood pressure doon sa takot. Kung ang taas-taas, ikaw naman nakangiti ka lang, itinitiklop-tiklop mo na, sabi, mataas ng konti, magpahinga. Kahit na paglabas mo, sabi sa mga kapatid, ang taas! Pero huwag mo na sabihin sa pasyente. Di ba? Do not be overly dramatic, katulad ng mga dadalaw sa ospital, pagbukas ba lang ng pinto, butot balat ka na. Kailangan binabantay na sinasabi ng bibig, no? Don't be overly dramatic with your facial expression. Suspend your loneliness and your shock para kayo makapagbigay ng comfort. Yung asawa ni Job, nahirapan na nga si Job, sabi niya sa Job 2:7-9, Satan afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the top of his head.
Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. His wife said to him, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." Meron ka ba namang kamag-anak na ganyan? Mamatay ka na, wala ka ng pag-asa. O, paano yun? So we should be positive, uplifting, encouraging. Communicate hope. Communicate enthusiasm. Kung pupunta kayo siyempre sa mga pasyente, bago naman kayo pumasok-pasok sa kwarto ng pasyente, mag-alcohol kayo, magsabon. Kung mga ospital yan, may mga banyo naman doon, maghugas kayo ng kamay. Dahil humawa kayo sa hawakan ng LRT, kumapit kayo kung saan-saan hagdan, nagbahing-bahing kayo dyan, tapos yung kamay nyo ang dumi-dumi. Pagkatapos gusto mong i-lay hands, may sakit. Kailangan linisin mo ang iyong sarili. Iwasan mo na ang dumi-dumi mo. Kung ang dumi-dumi ng pinanggalingan mo, iwan mo yung footwear mo sa labas ng bahay, sa labas ng kwarto, para hindi ka magdala ng dumi sa loob. Baka lumalalalo dahil sa'yo. Kung saan-saan ka umupo, lumupagi at pinagkalat-kalat mo yung katawan mo, pagdating doon, uupo ka pa sa kama ng pasyente. Kanina, malinis siya, ngayon dumumi dahil dumating ka. And avoid depressing subjects. May mga dadalaw, ano ba sakit ni tita? Sabi naman nung nandun, sakit Ha? Alam mo, ang dami-dami ko nabalita ang namatay na ganyan ng sakit. Yung pasyente, nadidinig naman yung usapan ninyo. Tapos kung kailan ka nandun, pag-uusapan nyo, ang taas-taas ang bilihin ngayon, ang presyo. Naku, may sumabog pala doon. Hoy, yung ganito pala, ganyan-ganyan. Ba't ka pa pupunta doon? Magdala ka na ng karet. Karitin mo na siya. Sabi sa Hebrews 3:13, encourage one another daily. Lalo kung pupunta ka sa pasyente, pipiliin mo naman ang topic. Hindi yung mga nakakapagpahina ng loob, mga nakakatakot na mga bagay. Tapos, buhay na buhay pasyente, tinatanong mo pa doon sa anak, ipapakremate nyo ba? Nakabili na kayo ng pamburol? You should be prepared. Ang daming ganong tao, gusto mong putulan ng dila. Mabuti pa yung mga ibon, pag pinutulan mo ng dila, natututo magsalita. Itong mga ito, sa kahabaan ng dila, sumisira lang ng kaligayahan ng kapwa. Pinipili ang mga sinasabi, lalo sa harap ng pasyente. And of course, be kind, be understanding, and be supportive. Because people with lingering illnesses tend to become sensitive and demanding, sometimes unreasonable, mostly irritable. Psalm 41, 1 and 3, blessed is he who has regard for the weak. The Lord will sustain him on his sickbed and restore him from his bed of illness. So, hindi maaawain sa mga mahina pag sila yung nagkasakit, magiging napakabait sa kanila ng Diyos. And very especially, kung iba ang may sakit, mga kapatid, be present. The ministry of presence has curative powers. Yung nandyan kayo, dumadalaw. Alam na alam nyo kung sino yung tunay na nagmamahal at yung napipilitan lang. Yung tunay na nagmamahal, paulit-ulit ang dalaw kung mahaba ang sakit. Paulit-ulit ang punta sa lamay kung mahaba ang lamay. Pero yung mga napipilitan lang, o hindi naman ganun kalaki ang pagmamahal, sa kanila, minsan lang makapunta, okay na. Ay, nakadalaw na ako, parang okay na, check, nagawa ko na ang dapat, tapos na ang lahat. Kung mahaba yung sakit, paulit-ulit ang dalaw. Kasi, nandun pa siya eh. At kung may mga may sakit ang mga kamag-anak natin, liba na lang mga mayayaman o may mga malalaking insurance, huwag lang kayong dalaw ng dalaw. Kung kakayanin natin, magbigay pa tayo, mag-abot. Mabuti nang iabot nyo na bago buhay kaysa pagka pinaglalamayan na. Tulungan natin para lumakas ang loob magpagaling, magpagamot. Yung iba naman ayaw na magpagamot kasi walang pambayad eh. Sa ating mga third world drama, pag may sakit na mahal natin sa buhay, nandun ka, kasama mong bulsa mo. Dapat tutulong ka talaga. Mag-abot ka na, huwag ka na magtanong, marami bang gastusin. Natural, marami. Ang ikinakalala nung iba sa takot sa gastos eh. Kaya dapat nagtutulungan. Job 2:11-13. When Job's 3 friends heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud and tore their robes and sprinkled dust on their heads. Huwag niyong gayahin yung drama na yan. Kaugalian lang nila yun nung araw. Para ipakita mo ang iyong pakikiramay, nagngangal-ngal ka talaga, pinipilas mo pa yung damit mo.
Hindi nating kultura yon. Huwag niyong kopyahin. Ang kopyahin niyo lang yung diwa, pumunta, nakiramay. Job 2:11-13. Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. Nanahimik lang sila, umupo doon 7 araw at 7 gabi, nakiramay. Kung wala kayong mabuting masasabi, itikom ang bibig. Just your mere presence speaks volumes already. Huwag nang talagang ganyan lang yan, una-una. Nonsense. Di mauna ka na. Di ba? Ayaw mo naman. Ganyan lang talaga yan. Yung mga pagsubok sa buhay, yung you trivialize, sobrang mong akala mo, baliwala. Sa kagustuhan natin kung minsan pag-aanin ng kalooban, hindi natin alam, lalong bumibigat. Kasi parang binabaliwala mo yung paghihirap niya. Kaya huwag ka nalang kumibo. Mabuti pa. Careful with your words. Choose your words. Proverbs 12:18, reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. Pag walang kwenta ang mga pananalita, nakakadagdag ka ng sugat. Pero kung mahusay ka magbitaw ng salita, kagalingan ang ibinibigay mo sa nakikinig. And very especially, if you can, and clinically it is possible, touch the patient. The power of touch. Especially the blind, the immovable, the paralyzed, hinihipo mo konti, inihimas mo. Pero magsabon ka muna ng kamay. Look at people in the eye, smile at them. Daig pa niyan ang maraming ineksyon at swero. Ganun na lang ang pagpapahalaga ng Diyos sa pagdalaw sa mga may sakit. Na nung paghuhukom, sabi niya, dito kayo mga mabubuti, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat, sabi niya sa Matthew 25:36, I was sick and you looked after me. Ganon kalapit sa Panginoon ng mga may sakit. Sabi ng mga binibigyan niya ng buhay na walang hanggan, kailan naman po namin kayo nakita, O Diyos, na may sakit at dinalaw? Hindi pa naman nangyari yun Sabi niya, Aba, lahat ng dinalaw nyo, lahat ng inalagaan nyong may sakit, ituturing kong sa akin nyo ginawa. Kaya ako ang gaganti. Ako ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Napakahalaga, the ministry to the weak, to the sick. Yan ang pure religion. Yan ang magandang praise and worship. Pupunta ka sa mga may sakit, may dala kang pera, may dala kang panalangin, may dala kang ngiti, may dala kang gamot, may dala kang ginhawa. That is pure religion. 1 Thessalonians 5:14, and we urge you, brothers, help the weak. Illness is a fact of life. We should all be ready for it. When it comes, face it with God's strength and wisdom. And by God's grace, you will be beyond it, though it will try to weigh you down. So anong pinakamahalagang hamon ngayon, mga kapatid? Siyasatin ang ating mga sarili. Kung tayong mga may sakit, pilitin natin na huwag masyadong maging pabigat hanggang kaya natin. Pero kung talagang kailangan, magpakumbaba, tanggapin ang tulong. At tuwing kaya natin, maghanap kayo na matutulungan. If there is no one ill in your immediate family, thank God, look in your extended relatives' homes, baka meron. In your neighbor's home. Sabi ni Jesus, whatever you do to the least of this, you do to me. Ang lakas, ang kapangyarihan, ang pera, ginagamit yan para tumulong sa mahina, sa mga kinakapos, sa mga kapuspalad. Iyan ang pinakamataas na uri ng pagsamba sa Diyos. Ama namin, salamat sapagkat kayo Diyos na nagpapagaling. Sa iba't ibang uri at antas ng kalusugan na aming tinatamasa, nagpapasalamat kami. Dalangin namin, turuan mo kami how to help the sick. Right now, O God, we pray that you will make us sensitive to people who are close to us that need our help. And beyond that, people who are not even close to us, people we don't even know. Because you know all those people and you love us all. Turuan niyo kami, Panginoon, na maging matulungin sa mga may karamdaman. Magbulay-bulay tayo sa ilang saglit ng katahimikan kung ano ang kahulugan ng lahat ng ating pinag-aralan sa ating buhay araw-araw. Humingi tayo sa Panginoon ng lubos na kaliwanagan para ang buhay natin maiksiman, magkaroon ng katuturan.